Pahaba ng pahaba ang listahan ng mga napapatay na drug suspects. Sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila at Bulacan, pinaslang ng mga hindi pa natutukoy na salarin ang 7 sangkot daw sa droga. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Saksi ko po yung langit, promise. Natutulog po ang anak ko. Wala po kahit na ano ang anak ko. Wala po nagbabago na ang anak ko dahil pinakiusapan ko po. Halos himatayin ang ina ni Rodson Enriquez nang mapatay ito sa engkwentro sa pulisya sa barangay NBBS, Navotas City. Ihahain sana ng mga pulis ang warrant of arrest kay Enriquez pero sa halip na sumuko, nanlaban umano ito. Ang taong ito habang i-serve yung warrant ay nagpuputok. Kaya pinutukan na rin ng ating mga security team na naging sanhinga ng kanyang pagkamatay. Isa si Enriquez sa top 10 most wanted ng Navotas dahil sa mga kasong murder at frustrated murder. May mga kaso rin daw siyang may kinalaman sa iligal na droga. Aminado naman ang ina ng suspect na gumagamit si Enriquez ng shabu. Nakuha kay Enriquez ang isang kalibre 38 baril at 2 sachet ng hinihinalang shabu. Nakabulagta at duguan naman si Erwin Kabudbod nang matagpuang patay ng kanyang mga kapitbahay sa Barangay 4, Caloocan City. Pinagbabaril si Kabudbod ng mga di pa nakikilalang salarin. Nakatanggap naman ng impormasyon ang kapitan ng barangay na tulak umano ng droga si Kabudbod pero wala namang natagpuang anumang droga sa katawan ng biktima. Patay rin sa pamamaril ang 2 tulak umano ng droga sa Santa Cruz, Maynila. Dead on the spot sina Oscar Abella at isang alias Ajit. Ayon sa pulisya, pinagbabaril ang 2 ng mga di pa nakikilalang salarin sa tapat ng bahay ni Abella. May karatula ring iniwan ang mga salarin na nagsasabing, "Wag ako tularan, pusher, addict at drug den bahay ko." Natagpuan namang nakasilid sa plastic bag ng basura ang isang bangkay sa gilid ng kalsada sa Kalayaan Avenue, Makati City. Nakabalot ng packaging tape ang mukha nito. Natagpuan sa tabi ng bangkay ang karatulang nagsasaad na "Tulak ako, wag pamarisan." May 2 saksak sa dibdib at likod ang biktima. Hindi pa alam ang pagkakakilanlan nito. Itinapon naman sa isang basurahan ang bangkay ng 3 pinaghihinalaang biktima ng summary execution sa Norzagaray, Bulacan. Nakilala ang 2 biktimang sina Jimmy Lagman at isang alias Nilnok. Hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng babaeng biktima. Nakasabit naman sa isa sa mga biktima ang karatulang nagsasabing, "Salot na pusher, ayaw tumigil." May matinding sugat sa ulo ang mga biktima. Sa tala ng GMA News Research, 363 na ang napapatay sa kampanya kontra droga mula June 30 hanggang July 28. 135 sa kanila, pinatay ng mga di pa nakikilalang salarin. Labis nang nababahala ang Commission on Human Rights sa patuloy na pagtaas ng mga hinihinalang kaso ng summary execution. Failure to arrest a vigilante is a failure of law enforcement. They are criminals that the law enforcement agents of our country should go after. Trisha Zafra, GMA News.